Mapagpalang araw sa aking mga minamahal na GOP family, friends, and loved ones. Kamusta na ang buhay sundalo? Nalagupay ba ang bawat isa sa mga digmaan nating di nakikita? Alam niyo naman na sa ayaw niyo at sa gusto, sino man nakipag-isa kay Lord ay isang enlisted soldier of the kingdom. Niniwala ka ba na may digmaang nagaganap sa mga kaluluwa ng tao? Mahirap isipin na ito ay totoo kung tayo nabubuhay sa madali at maginhawang pamumuhay. Ano man ang kalagayan natin sa krisis na to, hindi lang mga pangako ng Diyos ang dapat nating panghawakan, we also have responsibilities as His children to do His commands. Nararapat nating isipin at mamuhay na tulad ng isang sundalo, malakas, matalino, matapang at laging handa. Armado at di umuurong sa anumang laban. Tunghayan natin ang utos ni Lord through Brother Paul sa aklat ng Efeso 6:10 hanggang 18. Bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual at ng kasamaan sa himpapawid, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating masamang araw na lakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Suot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Sige po, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amang banal sa langit, narito po kaming muli upang matutong at mapalakas ng iyong mga salita. Handa po kaming paturo, paayos at pabago. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Manguna ka at magpala sa aming kalagitnaan sa ngalan ni Jesus na ang pangatagpagligtas. Amen. Now, mula po sa nabasa nating mga talata sa aklat ng Efeso sa 10 hanggang 18, nilarawan dito ni Pablo ang buhay Kristiyano sa isang walang patid na digmaan na madalas din natin alintana. Dito, ang puwersang ng mabuti at masama ay presente at ang kanilang presensya ay nangangailangan ng isipang laging handang makipagtunggali. Paano? Tingnan natin ang 4 na kailangan sa labanan ito. Una, sa verse 10, sabi ay maging matibay. Saan? Sa pakikipag-isa natin sa Panginoon at sa tulong ng Kanyang kapangyarihan. Pangalawa, suot natin ang baluting kaloob sa atin ng Diyos. Katulad ng mga frontliners, di ba? Ang first line of defense nila, hindi lang hand washing, sanitizing, o pagsuot ng PPE, kundi ang pagsusuot ng pag-ibig ni Lord para sa kanilang mga pagsiservisyo. Now, sa atin bilang Kristiyano, binigyan tayo ni Lord ng mga armas. Tingnan natin ang una, sabi ay belt of truth. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Ang taong nasisinturunan ng katotohanan ay magiging malakas at masigla sa kaalamang espiritual at naibabahagi ang salita ng Diyos para sa kanyang kalalatian. Ang taong nagdadalawang isip ay hindi matatag sa kanyang mga gawi. Ang katotohanan ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nasisinturunan tayo nito kapag niyayakap natin ang kapahayagan at lumalakad sa pamumuhay na naaayon dito.
Ang pangalawang armas ay ang breastplate of righteousness. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatwid. Ang baluti ng katwiran ay iniingatan ng ating kaluluwa at konsyensya. Kaya ang buhay natin ay puno ng tapang na humaharap sa kaaway dahil alam natin protektado tayo ng katwiran ng Diyos. Pangatlong armor ay ang shoes of the gospel of peace. Isuot ang pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ang mga paa ay kumakatawan sa ating paglakad sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga patotoo. Ito yung ating pananalita, gawi at pananaw. Siya ay nangangahulugan ng pagkakatali ng ating mga pangyapak upang maging handa sa lahat ng mga utos. Ang gospel ay ang mabuting balita na si Jesus ay napako para sa ating mga kasalanan, namatay at muling nabuhay, nataglay ang tagumpay laban sa mga kaaway. Kapayapaan ay kalayaan mula sa kaguluhan, katiwasayan at pakikipagkasundo sa Ama na ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pang-apat na armor ang shield of faith. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananampalataya kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng masama. Kumakatawan ito sa proteksyon at seguridad. Ang ating kalasag ng pananampalataya ay kumikilos pakikiisa sa iba pang mga armas o baluti upang salagin ang mga nag-aapoy na palaso ng pag-aalinlangan, takot at kawalan ng pagtitiwala upang bihagin din ang kaaway. Ang ating kaisipan at pagpapasya ang kumukontrol ng galaw nito. Ang faith o pananampalataya ay ang pagtitiwala, pagtanggap at pag-aangkop ng mga salita ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Ito ay ang lubusang kapahingahan sa lahat ng bagay sa ating Panginoon. Fifth armor ay ang helmet of salvation. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ang helmet, ang pag-asa ng kaligtasan na nag-iingat sa ating kaisipan mula sa mga palaso ng kaaway. Ito ang nagpapasyang magamit ang kalasag at tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos, sa lahat ng galaw ng ating katawan. Na dapat maingatan upang maging epektibong sundalo. Ang ating kaisipan ng battleground sa pagitan ng laman at espiritu. Ang isang disiplinadong sundalo ay hindi nagpapatangay sa laman, bagkus ay nagpapalakas sa espiritu. Ang sixth armor, ang sword of the spirit. Kunin ninyo ang tabak na kaloob ng espiritu sa makatuwid ay ang salita ng Diyos. Ito ang binigyang buhay sa ating puso ng banal na espiritu. Nagiging epektibo lamang kapag ang ibang armas ay kompletong nasusuotan tayo. Ang salita ay ang lumalabas sa ating bibig. Ang salita ng Diyos ang ating lakas at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, ito ang hahatol ng ating mga kaisipan at hangarin ng ating mga puso. So, pangatlo na utos sa atin, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng espiritu. Napagtagumpayan na ating Panginoong Hesus ang digmaang ito ng mga pwersa ng kadiliman doon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ang digmaang ito ay patuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Na maaaring mga hulugan ng buhay at kamatayan. Ang hindi makadiyos na asal, pagdududa at kawalan ng pag-asa sa ating kalooban at ang pananakot ng mga maling katuroan sa labas ay nakamamatay. Ngunit di sila makapananaig sa atin dahil pinaglalaban tayo ng Diyos. Praise God. Ang ating kaligtasan at ang kanyang salita na ay kapangyarihan, proteksyon at tapang na talunin ng kaaway sa panalangin nagpapatnubayan ng banal na espiritu. Pang-apat na utos, maging laging handa, stand firm. Bilang anak at tagapagmana ng Diyos, tayo ay dapat tumindig sa ating posisyon ng tama. Binigay na sa atin ang lahat ng karapatan at kapangyarihan. Huwag kang susuko sa mga pagbabanta ng kaaway. Pasakop ka sa Diyos, tumindig, labanan ang kaaway at siya'y lalayas. Tandaan na ating Panginoon ay gumamit ng salita ng Diyos. Hindi upang atakihin ng kaaway, kundi mapanatili ang tagumpay na kanyang natamo. So, let's not forget, mga minamahal, we are in a war, and this necessitates these four imperatives. So let's reflect as we answer these questions.
Number 1, ano ang ginagawa mo para mapalakas ang sarili sa Panginoon? Pangalawa, paano mo nasisigurong isusuot na kumpleto ang mga baluti? Pangatlo, bakit mahalaga ang panalangin at salita ng Diyos sa pakikidigma? Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa Langit, buong puso po kami nagpupurit ng papasalamat sa patuloy na buhay at kalakasan. Sa likod ng matinding laban sa kaaway na may akda ng COVID-19, patuloy namin pinapasakop ang aming mga sarili sa inyong utos na maging matibay, suot ang mga baluti na kaloob mo, maging laging handa at laging manalangin sa lahat ng hinirang ng Diyos sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Tinatalaga po namin sa inyo ang aming Pangulong Duterte. Iligtas niyo po siya at pagkalooban ng maayos na kalusugan para noong mapamahalaan ang buong bansa kasama ng kanyang mga gabinete sa Senado at Kongreso hanggang sa huling posisyon ng barangay. Dalangin po namin ang mga health professional workers o frontliners. Igawad niyo po sa kanilang kaligtasan, kalusugan at talinong maasikaso ang mga pasyente. Binabagsak namin ang kaaway sa likod ng pandemyang ito. Dinideklara namin ang katapusan ng pananalasa ng COVID-19 sa aming bansa at mga bansang labis na napapahirapan nito. Dinideklara namin ang mabilis na kagalingan at restorasyon ng kalusugan ng lahat ng mga may sakit at mga naapektuhang pamilya. Mataas ka, Panginoon, sa lahat ng aming buhay. Naniniwala po kami sa magandang plano mo sa likod ng krisis nito. Marami pong salamat sa patuloy mong pag-iingat at probisyon sa ngalan ni Jesus na ang Panginoon tagapagligtas. Amen. Muli po, ako po si Lali Mendoza ng GOP Marilao. Nagpapaalala na ang Panginoong Jesus ang ating Commander-in-Chief. Buong pagmamahal po natin sundin ang kanyang utos doon sa John chapter 9 verse 4. Sinabi niya, kailangan gawin natin ang mga pinagagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi, kung kailan wala nang makapagtatrabaho. Masumpungan nawa ang bawat isa sa ating naghipagdigma ng may katapatan at katapangan hanggang sa kanyang nalalapit na pagdating.